Samantala, 27 party list groups ang hindi isinama ng COMELEC sa kanilang listahan para sa 2013 elections. Muli ring binigyang diin ni Chairman Sixto Brillantes na welcome ang bagong commissioner na si Grace Padaca sa COMELEC. Ang ulat mula kay Noel Perfecto. Inihawag ngayon ni COMELEC Chair Sixto Brillantes na dahil na rin sa dumarami mga katanungan hinggil sa usaping party list accreditations, masusing pag-aaral ang pinatutupad ng COMELEC and Bank upang mapagbigyan ng lahat ng mga katanungan may kinalaman sa nagiging kontrobersyal na party list accreditation. These are not final decisions. These are all subject of motions for reconsideration with the NBank. And we are going to discuss this immediately after we finish with the first 130. Niliwanag rin ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez na mahalagang mapag-aralan ng husto ng ANBank ang naturang usapin upang tuluyang malinis ang listahan ng mga party list at mailagay na ang mga karapat-dapat ng mga partido batay na rin sa itinatadhana ng batas ng komisyonado. Ang tungkol sa isyong party list, ito'y pinag-aaralan pa at ang desisyon nito would come out end of October. Tama po ba yun? Tama po yun. Yung mga decision for party list, may mga naglalabasang desisyon, pero sa division pa lang yun. Aapilahin pa yun sa NBank. Yung final decision ng NBank lalabas po Oktubre. Samantala, no-show na naman ang dating gobernadora ng Isabela na si Grace Padaca sa Palacio del Gobernador kung saan nakaantabay ang Tri-Media para makunan ng kanyang reaksyon sa pagkakapili ng Pangulong Benigno Aquino III sa kanya bilang ikapitong commissioner ng COMELEC. Ayon kay Chairman Brillantes at Director Jimenez, si Commissioner Grace Padaca is most welcome sa COMELEC, especially with her credentials and experience in public service. Absolutely. She will be an asset to the COMELEC for a lot of reasons. No? Apart from her very obvious qualifications, she has had a lot of executive experience, and really, when you talk about elections, at least 50% of that is management, di ba? Of a logistical nightmare. The elections are very complicated. They're very difficult to manage, and if you have someone with extensive executive experience, then that'll be good. Kaugnay naman ay ika-4 na araw ng paghahain ng mga COCs at CONAS para sa pagkasenador ng bansa, si dating Senadora Jambi Madrigal, ang 3 kontra-trapo na grupo, gayon din ang mga maituturing na mga nuisance candidates ang humabol upang mabilang sa mga aspiranteng nais magsilbi sa bansa. Bukas, inaasahang magiging masaya naman ang buong kapaligiran ng Palacio del Gobernador dahil na rin sa paghain ng mga kandidato ng Liberal Party sa COMELEC. Muling nanawagan ng komisyonado na sana ay respetuhin ng mga party officials at candidates ang kahalagahan ng huling araw ng paghain ng Certificates of Candidacies at Certificates of Nomination of Acceptance. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Perfecto.